Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan, mga kapatid na kasama natin ngayon na nanunood at sumusubaybay po sa ating pong Sweet Hour of Prayer. Ayan, ako po ay masaya na makasama po namin kayo ngayon pong gabi na ito. At ngayon po mga kapatid, nais ko po kayong dalhin sa ating pong short devotional sa gabing pong ito. At bago po yan, tayo po ay yumuko sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po Panginoon ang aming pinupuri, pinapasalamatan at tinataas sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po sa gabing ito. At dalangin namin na ang Banal na Espiritu ang siya po mag-inspired sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na makilala ka po namin ngayong gabi na ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. And Amen. Noong October 1, 2023, ito po yung panahon na kung saan lumala ang ubo, sipon, at halos ang aming pong baby ay hindi na po makahinga. That was our first time mga kapatid na pumunta kami sa ospital kasama ang aming pong baby. Ang aming pong baby na si Cloudy, she was, I think, 2 months pa lang po siya noon mga kapatid, nung mangyari po ang bagay na ito. Ito po ay alas 7 ng gabi. Nag-decide po kami mag-asawa na idala po namin si Cloudy sa ospital na pinakamalapit. Nung una po ay pagdating namin dito sa UniHealth sa Parañaque, mga kapatid, sabi po nila ito daw pong ospital na to ay isa sa pinakamahal sa Parañaque na ospital. So nung nandun po kami mga kapatid sa UniHealth, hindi ko na po inisip yung pera, yung budget namin, lahat. Basta sabi ko idala lang natin yung ating baby sa ospital. And then nung nadating po namin doon, dinala kami sa ER. Check up si Cloudy. Tapos tinignan siya ng doktor. Ang sabi ng doktor, kailangan siyang magkaroon ng physical examination mga kapatid. At sabi ng doktor, it will cost around 8,000 pesos. So sabi ko, medyo malaki yung 8K na yon para sa amin po na baguhan pa lang na naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Malaki po itong 8K na ito, sabi ko po sa aking asawa. And then nagchat po ako sa mga kapatid. Nais ko po sanang humingi ng tulong na baka meron silang alam na ospital na pwede namin pagpuntahan. Dahil inisip ko mga kapatid, simpleng sakit lang yung meron sa amin pong anak. Baka medyo nabarahan lang yung ilong niya, kaya hindi siya masyado makahinga. So ang ginawa po namin, chat po ako sa mga kapatid. Nag-recommend po sila ng mga ilang ospital. Halos 4 po na ospital yung ni-recommend sa amin. So ang ginawa po namin, mag-asawa, tumawag po kami sa mga kapatid na makisuyo po kami kung sino po may sakyan dahil wala po kaming sasakyan na pagdala sa aming baby. So 8 o'clock nung kami po umalis sa UniHealth, umikot po kami sa 4 na mga public hospital. At halos puno po lahat mga kapatid yung 4 na yun. At alam niyo po yung pang-last, inabot na po kami halos 12 o'clock ng gabi. At yung baby ko po ay halos hindi na po makahinga, sobra na po yung kanyang ubo. At alam niyo pag umubo yung baby namin, grabe, tapos hindi na siya makahinga, na hinahabol niya po yung hininga niya. Pulang-pula na po yung kanya pong mukha mga kapatid. So yung halos wala na po kami makitang ospital dahil punong-puno na po, halos bata rin ang mga pasyente. Nag-decide po kami ni Mrs. Sabi ko, Mami, balik na tayo sa ospital, sa UniHealth. Kahit siguro na mangyari, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, sabi ko po sa kanya. So balik po kami. Kasama po namin yung panganay namin na anak na 5 years old. Pagbalik po namin sa ospital, takbo agad sa ER ulit.
and then wala pa pong room. So sabi ng doktor, okay lang po ba sa inyo? 1,000 per hour dito sa ER. So, sige po doc, sabi ko gano'n, diretso. Tapos kailangan po pala din mag-down bago makahanap ng room. So halos umabot kami ng 8 hours doon. Yung akin pong panganay, bawal po pala sa loob ang bata, visitor. So hindi ko rin po maiwan si Mrs. dahil nahihirapan din po siya magbantay doon, walang mag-asikaso. Alam niyo po yung time na yon, talagang ang gulo ng isip ko. Nag-worry ako sa anak ko kung ano na po yung mangyari. Dahil after po nung kanya pong physical examination, sabi po nung doktor, meron pong severe pneumonia yung aking pong anak. At sabi niya, hindi na ito magagamot sa bahay. Kailangan na talaga matutukan sa ospital. Dahil pag pinabayaan, maaari daw pong mawala si baby sa amin. So, gulong-gulo, first time ko po na madala po yung anak namin sa ospital. Dahil yung panganay po namin mga kapatid, hindi po namin to pinabaksin. Simula nung baby siya. Pero never namin siya dinala sa ospital. Pero ito pong baby namin, after po siya mabaksin ng pneumonia, pangalawang pong turok niya sa pneumonia, doon po siya nagkaroon ng pneumonia. Although mga kapatid, hindi ko naman pinopoint dito na ito po ay kasiraan sa mga nagbabaksin. Kumbaga, ang pinopoint ko po rito, yung worry ko, yung pinanggagalingan ng aking pong pag-aalala, mga kapatid. Sabi ko, hindi ko pa naranasan mapunta sa ospital, hindi ko alam yung mga gagawin, and then yung baby ko pa po ay ganun po yung kalagayan niya, dinextrose siya, pag umubo ay talagang grabe, hindi siya makahinga. Tapos hindi ko pa po alam kung paano ko iiwan yung aking mag-ina, and then yung anak ko po na 5 taong gulang. Alam niyo po, nung una talagang nag-worry ako, sobra yung worry ko na hindi ko po makita ang ating pong Panginoong Diyos. Nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, tulungan nyo naman kami. Lord, tulungan nyo naman yung aking baby. At kung pwede naman, sana Lord, paubayan nyo muna sa amin na makita namin siyang lumaki. So alam nyo po mga kapatid, yung time na yun, gulong-gulo yung isipan ko. Pero ang time na ng oras na yon, parang may bumulong sa akin. Bakit hindi ka muna mag-relax? Magbasa ka kahit ilang mga verse lang sa Bible. And then alam niyo po mga kapatid, inopen ko yung cellphone ko to relax. And then inopen ko yung Bible ko sa cellphone. Alam niyo po mga kapatid, doon po kasi sa ASND ko na Bible application, meron po doon everyday na Bible verse na lumalabas. At alam niyo po, hindi ko alam bakit saktong-sakto yung time na yon na pag-open ko po nung Bible na yun, ito pong verse na ito ang akin pong na-open. Gusto ko pong basahin sa inyo mga kapatid at gusto ko pong i-share sa inyo sa gabing ito pong verse na ito. Alam ko po ay alam na alam natin at sikat na sikat po itong verse na ito. Ito po ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi po rito mga kapatid, ang version po na aking babasahin ay the Global Bible or Contemporary English Version. Sabi rito, God cares for you, so turn all your worries over to Him. Alam niyo po, nung pag-open ko nung Bible na yun, parang naluha ako. Nasabi ko, lingkod ako ng Panginoon. Nag-a-advise ako, pinagpe-pray ko yung mga tao na nakakaranas ng ganito. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? And then nung nabasa ko ito, talagang luha ko mga kapatid. Sabi ko, yes, totoo nga ito, na God cares for me. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga tao ang nakakaranas din ng mga trials, mga problema. At hindi lang ganitong klaseng sakit, mas malala pa. At yung mga problema na naranasan ko, merong mga tao na mas malala na nararanasan din kaysa sa akin mga kapatid. Kaya po sa gabing ito, ang nais ko pong tutukan natin sa ating pag-aaral.
Ang tinitlean ko po ito mga kapatid na When God said, I care for you, did He really mean it? Kapag sinabi ng Panginoong Diyos na I care for you, talaga bang siniseryoso na ito mga kapatid? O baka sabi-sabi lang ito ng Panginoon? Because sometimes mga kapatid, kapag tayo ay nandoon na sa rurok ng mga trials sa ating buhay, nandun tayo sa rurok ng problema sa ating buhay, halos kapag nagpe-pray tayo sa Panginoong Diyos ay parang walang pakialam ang ating Panginoon. Kumbaga tila ba ang ating Panginoong Diyos parang hindi pinapakinggan ang ating panalangin. Ni parang ang ating Panginoong Diyos hindi natin siya nararamdaman sa ating pong mga problema sa ating buhay. Kaya po ngayong gabi mga kapatid, gusto ko po kayong i-invite sa journey natin kung ang ating Diyos ba nang sabihin niya sa bawat isa sa atin, I care for you, did He really mean it? Mga kapatid, ito pong 1 Peter, kaunti pong background po sa context nito. Ano ho mga kapatid? Alam niyo po, ito pong time pala sa pagkasulat po ng epistle ni Pedro. Ito po yung time ni Nero na kung saan ang mga unang Kristiyano po mga kapatid ay nakaranas ng mga persecution sa kanila pong buhay. Dahil sa kanila pong paglilingkod kay Kristo, dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, sila po ay nakaranas ng mga suffering at mga iba't ibang mga persecution sa kanila pong buhay. Nandito pinalayas sila sa Jerusalem. Nandito na nagtatago sila. Nandiyan na pinapatay ang ilan. Pero ang sabi ni Pedro mga kapatid dito po sa 1 Peter, ito po kasi isang encouragement ni Peter sa mga unang mga Kristiyano na sila po ay magpakalakas sa mga suffering, sapagkat itong suffering na ito na kanilang nararanasan, ito po ay pagiging kabahagi nila doon po sa suffering ni Christ na nararanasan. And then dito binanggit ni Peter na ang mga suffering, yung trials na ito po ay mga pagsubok sa pananampalataya natin upang mag-produce ng perseverance. At ngayon po mga kapatid, ito po pinaka na-appreciate ko na sinabi ni Peter. Ito pong sa key text natin na cast all your anxiety. Lahat ng iyong mga problema because He cares for you. Pero ang tanong, did He really mean it? Siniseryoso ba talaga ng Diyos? Bakit pastor? Nung panahon na nagkasakit yung anak ko, ay parang tahimik ang Diyos. Bakit pastor? Nung sabi kong i-adjust pa o dugtungan pa ng Diyos yung buhay ng aking anak, ng aking asawa, ng aking magulang, ay bakit hindi na nadugtungan pa? Mga kapatid, gusto ko po kayong dalhin dito po sa ating journey na ito, na talaga bang siniseryoso ng ating pong Panginoong Diyos. Ito po ay 3 puntos lang mga kapatid, sapagkat maikli lamang po ang ibabahagi ko po sa inyong devotional ngayon pong gabi. Ang una po mga kapatid na puntos, God cares for you is unending. Ang care sa atin ng ating Panginoong Diyos, ito po ay walang katapusan mga kapatid. Hindi natatapos. At ito po ay walang hanggan. Ang sabi po sa Psalms, kung kayo po ay may Bible mga kapatid, ay samahan niyo po ako na buksan natin ito sa aklat po ng mga awit. Or sa Psalms chapter 117 verse 2 mga kapatid. Psalms 117 verse 2. Alam niyo po, napakaganda ng sinabi po rito ng ating pong manunulat sa aklat po na ito. Ang sabi niya po rito sa verse 2 ng 117, His love for us is wonderful. His faithfulness never ends.
shout praises to the Lord. Wow. Tingnan po mga kapatid, yung care sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung faithfulness sa atin ng ating Panginoong Diyos, hindi daw po ito nagtatapos, mga kapatid. Never po na nagtatapos ang care sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, naalala ko tuloy, kasi meron po akong binabasa na aklat ngayon. Na-appreciate ko po itong aklat na ito, mga kapatid. Ang nagsulat po nito ay si Linda Evans. Ang aklat po na ito ay may pinamagatang When You Can't Find God, How to Ignite the Power of His Presence. Kung hindi natin daw makita ang Panginoong Diyos sa mga trials natin, paano natin siya makikita, paano ma-ignite yung presence niya sa bawat isa sa atin? Ang sabi po ni Linda Evans doon, mga kapatid, sa mga panahon na tayo po ay nasa rurok daw ng problema, ay yun yung panahon na talagang kailangan natin yung Diyos. At itong panahon na kailangan natin yung Diyos, ito yung panahon na hindi natin makita ang Diyos. Siguro natatanong natin, mga kapatid, nasan ba talaga ang Diyos sa mga suffering ko? Kung talagang yung care ng Diyos ay hindi natatapos, bakit hindi ko siya nararamdaman? Hindi ko nararamdaman na talagang mahal niya ako. Hindi ko nararamdaman na talagang kinikare niya ako. Alam niyo pong sabi ni Evans, because sometimes, tayo daw pong mga tao, nakafocus tayo dun sa problem. Hindi tayo nakafocus kay God. Kaya hindi daw po natin maramdaman ang Diyos. Hindi natin makita at ma-feel yung care ng Diyos sa atin dahil nakafocus tayo doon sa ating problema na nararanasan natin. Hindi tayo nakafocus kay God. Alam niyo po, mga kapatid, na-realize ko to nung panahon na nasa ospital yung baby ko. Alam niyo po, napakasakit pala sa magulang na yung ma-ospital yung anak mo at nakikita mo na hirapan. Minsan pinagpipili mo sa Panginoon na, Lord, sana ako na lang yung magkasakit. Lord, baka pwede naman ilipat mo na lang sa akin. Alam niyo po yung time na yun, mga kapatid, na nakafocus ako sa anak ko, sa nangyayari sa amin. Nasabi ko, ang hirap-hirap naman nito, Lord. Yung si Sky, hindi ko alam kung saan ko iiwanan. Yung asawa ko, hindi ko maiwanan. Sabi kong ganun kasi kailangan niya ng kaalalay doon sa ospital. Tapos yung baby namin. Nakafocus ako doon sa problema namin. Kaya alam niyo po, mga kapatid, yung time na yun, nakafocus ako sa problema, gulong-gulo yung utak ko. Na halos hindi ko rin talaga maramdaman ng Diyos. Pero nung pinarealize ng Diyos, na sabi niya, cast all your cares. Sabi niya dito, because I care for you. Ibigay niyo sa akin lahat ng mga kahinaan ninyo, lahat ng mga problema niyo, lahat ng mga worry ninyo, lahat ng mga suffering ninyo. Ibigay niyo sa akin because I care for you. Alam niyo po, mga kapatid, nung nabasa ko po itong teksto na ito at tumingin ako sa Diyos, doon ko po naramdaman na unti-unting gumaan po ang aking pakiramdam. At doon ko po naramdaman na talagang ang Diyos ay kinikare niya po ako. Hindi lang ako, kundi ang aking pamilya. At alam niyo po yung pinaisip sa akin ng Panginoon, mahal mo yung anak mo. How much more ako na humubog sa kanya nung siya ay nasa sinapupunan pa lang. Mahal mo ang anak mo, how much more ako na nagbigay ng buhay sa kanya. Mahal mo ang anak mo, how much more ako na nagpapakain ng mga ibon sa himpapawid. Alam niyo po, mga kapatid, noong time na yun, na-realize ko talaga na mahal ko yung anak ko. How much more kaya ang Diyos na mahal niya rin yung anak ko. Alam niyo po, mga kapatid, sa bawat suffering natin, sa bawat pagmamahal natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang, sa ating pamilya, mas mahal po ng Diyos ang ating pamilya. Kung mahal natin ang ating mga anak, mas mahal po ng Diyos ang ating mga anak, mga kapatid. Because, mga kapatid, He cares for us
at mas mahal po ng Diyos ikaw at ako sa mga suffering na ito. Gusto ko lamang po mga kapatid, idala kayo sa isang truths. Tandaan natin, as long na tayo po ay nasa earth na ito, makakaranas tayo ng suffering. At ang mga suffering na ito ay hindi po ito pinadalan, hindi ito ginawa ng Diyos, kundi ito po ay inaalaw lang ng Diyos sa ating buhay. At marami po itong purpose mga kapatid, pero hindi po yan muna yung ating pupukusan. Kundi ang nais ko pong iparating sa inyo mga kapatid, bagamat makakaranas tayo ng suffering sa mundong ito, mahal tayo ng Diyos. At ang kanyang pong care sa atin ay hindi matatapos. Ibig sabihin lamang po mga kapatid, sa loob ng mga suffering na ito, He cares for us. Pangalawa po mga kapatid ay God care for you every minute. Kung hindi po natatapos ang care ng Panginoong Diyos, ibig sabihin ang care niya sa atin mga kapatid, He cares for us every minute of our life. Every minute, every seconds of our life, He cares for us. Minsan akala natin nawawala ang Diyos. Kaya nga po yung awit na sabing gano'n, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Sikapin mo, pilitin mo, sabing gano'n. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos never siyang natulog. Never siyang hindi nakinig sa ating pong mga panalangin. Never po siyang hindi nakinig sa ating mga pag-iyak sa Kanya. Because every minute, He cares for us. At pag sinabi po ng Diyos na I care for you, mga kapatid, totoo po ito at mapangahawakan natin ng matibay. Alam niyo po si Linda Evans, yung nagsulat po nung aklat na binanggit ko po kanina sa inyo na When You Can Find God. Ito pong aklat na ito ay nasulat niya dahil po sa kanya rin pong karanasan na yung kanya pong anak ay nagkaroon din po ng sakit. At alam niyo po yung kwento niya, sila po ay mga missionary din. At bago po sila pumunta doon sa field na kanila pong nire-reach out, kasama niya po ang kanya pong 6 na taon na anak na babae. So nanalangin po sila bago sila bumiyahe. So pag-pray po nila, biyahe sila. At alam niyo po mga kapatid, ayon po sa kwento niya, habang po nilang binabaybay yung highway, meron daw pong isang napakabilis din pong sasakyan ang sumalpok po sa kanila pong sasakyan. At ang nangyari, naipit po yung kanya pong anak doon sa kotse. Siya po ay halos-galos lang po sa kanya, pero yung anak niya po yung grabe. At yung anak niya, tinakbo po sa ospital at siya po ay comatose, mga kapatid. Alam niyo po, si Evans, sabi niya din sa kwento niya, ay halos ma-question niya yung Diyos. Sabi niya, Lord, naglilingkod naman ako sa'yo. Tapat kami, naglilingkod, nagpray naman kami bago kami bumiyahe. Bakit nangyari sa amin ito? And then, nung mga una mga kapatid, talagang hindi niya makita ang Diyos. Hindi niya daw maramdaman ang Diyos. Pero, meron daw po yung time na parang may nag-whisper po sa kanya na ang sabi daw po sa kanya mga kapatid na I care for you. Alam niyo po, nung narinig niya daw po ito sa kanya pong tenga na ang Diyos ay nagki-care sa kanya, umiyak siya mga kapatid sa Panginoon. Talagang sabi niya, yung luha niya talaga napakabigat na umiyak siya sa Panginoon na, Lord, sabi niya, sorry, question kita. And then sabi niya, tulungan mo ako, Lord. Gisingin mo yung anak ko. And then alam niyo po mga kapatid, yung anak niya, bagamat hindi po agad-agad daw na nagising yung anak niya, after how many years? Lumipas po ang 4 years mga kapatid. Yung anak niya po nagising sa coma. At ngayon po okay na okay yung anak niya, sabi niya. At nakapagtapos na rin po ng college mga kapatid. Sabi niya, sometimes sabi niya, we cannot feel God. We cannot see God in our suffering because we focus too much sa ating pong mga suffering.